He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Purihin po ang Panginoong With love Diyos. and strength for each new Hallelujah, day. hallelujah. He will make a way. He will make a way. Good evening po sa bawat isa. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Purihin po ang dakilang Diyos. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Purihin ang Panginoong Diyos. Kamusta na po kayo sa blessed night? God will make a way if there seems to be no way. Hallelujah. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Isa po sa mga sinauna pong awitin po ng isang Kristiyano nang tayo po'y nakakilala sa Diyos na tunay nga pong nakaantig ng ating puso, nakaantig po ng ating damdamin sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paraan kung parang tila baga wala na pong daan o paraan. Kaya God will make a way where there seems to be no way. Nasubukan ko na po ilang beses yan sa buhay po natin kung paano ang Diyos po ay sinamahan tayo sa pagkakataong parang akala natin ay wala ng paraan para makapagturo tayo ng salita niya, para tila bagang wala ng paraan upang tayo makapanalangin kada umaga. Pero ang Diyos po ay sadyang napakabuti. God is good all the time and all the time God is so good. Ayan po. Namiss ko na po kayo. Ako po ay sumandali po na pumunta po sa Batangas nung nakaraan po na linggo. Dahil gaya nga ho ng komite na binubuo po natin, mahalaga rin po na ma-prepare po tayo for the 35th anniversary at tayo po ay nabigyan po ng oportunidad para bisitahin po ang Batangas at tignan po kung ano po yung mga posible natin na matutuluyan po for our 35th anniversary. Isang taon pa naman po yun, pero God is a God of planning po. Gusto niya po isa sa ayos po kasi po kung loloobin ng Panginoon Diyos, ang plan po natin it's either overnight po,
sa isang beach resort at kung saan magkakaroon tayo doon na mismo po ng praise and worship at doon na rin po tayo mananalangin sa umaga. At kung may mga babautismuhan po, gawin natin no, kasi kung meron pong beach o meron pong swimming pool, pwede po nating gawin ano ho. Kaya marami po akong maire-report po sa aming meeting at lalo tigit po sa lahat ng mga kapatiran po, no? So magandang gabi po diyan sa Middle East, Sister Aster. Nakita ko po na kayo po ay naka-tune in. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo at gayon din naman po si Georgie. Yan ano, Georgie, babalitaan ko yung mga good news na nangyayari sa iyo at muli sa aming meeting ngayon pong first Sunday ay muli po naming mapag-uusapan yung mga plano hindi lamang po sa iyo kundi sa kabataan po ng Puray Christian Church. Kaya good evening din po kay Salvador Tilar at kay Karina Gardavan Cruz. Tayo po'y pinalad talaga ngayong araw na ito dahil very smooth po, no? Natapos natin mula alas 8 hanggang alas 5 po yung ating trabaho at tayo naman po ay naka-relax naman po ng konti. Hindi ho ganun talagang kagahol, ano? Katulad ng mga nakaraan po nating Bible studies na kung saan talaga pong last minute na lang po yung mga natitira pero ngayon po ay relax tayo, maayos po yung biyahe, walang traffic po. Ang alam kong traffic po ay nasa EDSA pero ang Espanya, Quezon Avenue, E. Rodriguez, hindi siya ganun ka-traffic. Mabilis po tayong nakauwi. Kaya muli po pinapaabot ko po ang pasasalamat sa Diyos sa lahat po ng kanyang kabutihan. Ayan. Binabati ko rin po mula po dito po sa amin ang pamunuan po ng Puray Christian Church sa ilalim po ni Pastor Elmer Daito, ang senior pastor po ng Puray Christian Church. Kamusta ka na, Pastor? At nawa ay loobin po muli ng Panginoong Diyos na kami po ay makarating po sa Puray at kasama ko po ang mga Board of Missions, ang mga kabataan para muli pong turuan kayo sa Bible Studies. Nagpapasalamat din po tayo sa buhay ni Nanay Soli. Si Nanay Soli po tagapanalangin din po natin kaya iniingatan tayo ng Panginoon. Thank you po sa buhay po ninyo, Nanay Soli, at lalo tigit din po sa lahat po ng nagpe-pray po kaya matagumpay po yung aking layunin dun sa Batangas, matagumpay po yung aking mga trabaho, pagpasok, lalo ng Bible studies natin ay very smooth. Ngayong gabi po, walang kaproblema. Magandang gabi po kay Sister Maluluklukan. Kamusta na po kayo? At si Brother August po, sana po ay nasa magandang kalusugan po kayo ngayon. At pinararating ko rin ang aking pagbati kay kapatid na Maribel Ray Buenan, ano? So tayo po ay nagpapasalamat na nakatune in din si kapatid na Maribel, lalong-lalo na sa atin pong palatuntunan ngayong gabi. Ayan, so mapayapa at mapagpalang gabi rin po sa buong Soriano family, kay Sister Linda, kay Brother Vic, na abot po ng broadcasting ito sa Cainta po, dyan po sa Grande Valle. Magandang gabi po, Sister Irma, Sister Odi. Alam ko po napapakinggan niyo po ako ng very clear. At yun po ang maganda, no? Pagka kayo'y kada umaga, kada gabi, nagsasama-sama sa panalangin, nabubuo po yung bonding, mga dabarkads. Sila po yung aking mga tinaguriang dabarkads kada umaga. O pag sasama tayo yan sa umagang prayer meeting, lalong madidevelop po ang atin pong bonding, lalo po nating makikilala ang isa't isa at madidevelop po ang ating pag-ibig po sa isa't isa. Yan. Kaya kay Sister Irma, kay Sister Odi, I love you po at see you tomorrow po sa atin pong pagpipreach. Ayan. Kaya magandang gabi rin po kay Salvador Tilar. Yan, nabati na natin kanina. Kamusta po kayo dyan sa Puray Christian Church Youth or Kabataan? Magandang gabi rin po kay Sister Joria Manuel Cruz. Patuloy lang po ninyong tutukan, Sister Joria, ang mga gawain natin sa Puray. Ano po, bagaman hindi kami regular na nakakaakyat diyan every quarterly po, pero maganda po ay pina-follow up at tinututukan nyo po. At thank God po, si Joria po isa sa mga masigasig din na tumutulong kay Pastor Elmer po dyan. Good evening din po kay Sister Belinda Ray Buenan Borlado. Gaya ng, ayan po ang epekto po pagka ho kayo nagbibigay ng prayer request katulad po ni Sister Belinda.
Alam po ng buong prayer circle yan dahil ako po ay kasakasama nila. Ako po araw-araw na namumuno po dyan sa habag at awa ng Diyos sa breaking of the bread po at saka sa atin pong pag-inom mula sa baso at saro. Meron pong Lord's Supper yan araw-araw eh. And everyone in the prayer circle can attest. Yan po si Pastor Jan po na anak po ni Sister Belinda, kasama po din si Sister Jenny, ay araw-araw po naming pinapanalangin Sister Belinda. Kaya yun po ang maganda. Diyan din po si Brother Nel at saka si Sister Crisel. Kamusta na po kayo? Sana po ay okay na yung certificate na na-release natin, ano? At wala na po tayong error doon at sana po magamit po ninyo. Ayan po. So, marami po tayo. Yung mga iba po ay baka hindi ko na humabate sa sobrang dami po talaga. Kay Sister Emmy and Brother Greg, salamat po sa gabi at pinamumunuan po nila ang prayer circle. At talaga naman po na monitor po natin saan man dako po tayo. Ang morning prayer meeting po, pinamumunuan po ni Sister Irma at ako po ay nagmo-monitor po niyan. Sa gabi naman po, ang prayer meeting po ay pinamumunuan ni Brother Greg at saka po ni Sister Emmy. Magandang gabi po sa inyo na mga magigiting po na lingkod ng ating Panginoon. Sabi ni Sister Belinda, salamat po. Thank you po kay Lord kasi kayo po ay nagbibigay palagi ng prayer request. Yun po ang maganda pag nagre-request kayo. Talagang hindi namin hinihintuan po yan. Alam na mga membro ng prayer circle, wala pong araw na hindi nagkatagpo. Araw-araw po yan niloloob ng Diyos na very strong po ang mga panalanginan. Kung nandyan po si Demalyn, binabati ko rin si Marlo Narce at sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo. Kasama na rin si Danica na kinasal ko po dati. Good evening po. At lalo tigit po kay Ate Sel, kay Sister Myla Bernardo. Kamusta po kayo dyan? Yan. At kung ako naman tatanungin nyo po, punong-puno pa rin ho ng energy. At yung paglalakbay po natin sa Batangas nung nakaraan na linggo po ay meron tayong mga good news na pwedeng mai-report po at ipanalangin nyo po yung kalooban ng Diyos. Ano ho? God willing po. Kasi gaya ng in-announce ko, kung loloobin ng Panginoon, sabi ko po, kung loloobin ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng 35th anniversary overnight outing. Yan. Batangas nga ho yung isang kinoconsider natin. Magche-check up pa rin po kami sa Tanay at saka po sa Subic, dun po sa Sambales, sa mga susunod po na araw. Kaya maraming salamat po sa lahat at gayon din naman po si Brother Andrew, nandito rin po. Pagpalain po kayo ni Sister Vicky sa lahat ng inyo pong mga gawain. Ayan po, mabuti po Pastor, sabi ni Sister Myla. At kung ako po ay tatanungin po ninyo, anytime po ay ibibigay ko na po yung schedule para sa training kasi si Sister Vicky Bisda po ay isa sa mga magiging teacher natin dito po sa Amen, no? Yung Alliance of Ministers for Education and Nation Building yan. So wala kayong dapat alalahanin po. Kaya isa pong mapagpalang gabi po muli dito po sa ating pong mga kapatid. Ayan po, napakadami na rin. Nandyan din po si Selencio Vasquez, si Jenny Selencio Vasquez. Maraming salamat din po sa buhay po ni ayun po sila Karina. Nabati na rin po natin. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. Kamusta na po kayo? So excited na po ako na muli po this coming Sunday po, hindi po tapos yung Bible studies natin, ay excited na po ako dahil meron po tayong good news. Ano ho? Ang good news po natin, nasa third quarter na po tayo. At mula po doon sa kasapatan kay Kristo, natapos na natin sa kapangyarihan po ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, doon po sa salitang doon sa kanyang kamatayan, at saka po yung ngayon po paghihirap ni Kristo. Ayan. So binabati ko rin po si Brother Danny. Kamusta na po ang ating kapatid na Pogi? Salamat po sa pagdalo ninyo kada umaga at buong buo po ang atin pong prayer circle. Sabi ko nga po, nagiging dabarkads na. Kasi yun po ang maganda kapag ka po araw-araw nagsasama,
you will be able to develop your love for your brethren, mas nakikilala nyo po yung isa't isa, at talaga naman po, mahalaga din po para sa senior pastor na sila po yung nagsishield sa akin po, lalo tigit po na marami tayo pong ginagawa. Kung hindi po siguro sa mga panalangin pong dinidinig ng Diyos ng ating mga kapatiran, baka po nagkasakit na po tayo. Baka po tayo may nangyari ng masama. Pero we are still alive and kicking. Paganda ng paganda ang kalusugan natin. At patuloy po ay nandun nga po yung akin pong burden, no? Na i-train ang mga kabataan. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa mga meeting ng Marbal, lalo na po na-train ko po si Francis na siya pong hahalili po sa akin kung dumating po ang time na ako po ay halimbawa po pagpahingahin na po ng Diyos, dahil mahalaga na isasalin natin sa bata, sa bata po yung pamunuan. Alam niyo po, nung kami po ay nag-aral, kasama ko po si Francis at saka si Crisel, kasi yun po ay isang succession training, paano po isasalin sa kanila yung mga kaganapan po ng tunay nating aral na natutunan kay Kristo. Naaalala ko po ang title nung amin pong session na yon, at maraming napulot po si Brother Francis doon, Empowering Legacy po, Succession for Success. Kailangan sabi po doon, pagka po magsasalin tayo, yung sasalinan natin ng susunod po ng liderato, palalakasin natin, strengthen them. Yung sasalinan natin ng susunod na henerasyon po, we need to share the truth. Yung doktrina po, yung aral, dapat malaman po nila yon. And of course, dapat secured ang future po ng Feast of Harvest. Hindi po pwedeng mawala man po ako, mapapabayaan po ang Feast of Harvest. At least po, kung ito po ay maisasalin natin sa mga kabataan, lalo't po tinetrain ko po, ito pong sila Francis, sila Crisel po, kahit mawala na po tayo, lalo na po yung mga matatanda na po na mga pinuno, ay magiging smooth at patuloy po na maayos ang atin pong pagsasalin at pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan pagdating ng araw. Kaya natuwa po si Pastor Jerry, pinakilala ko po si Brother Francis, sa lahat ng mga pastor doon. Sabi ko, ito po ang puno po o magiging susunod na pinuno po ng Feast of Harvest. Pagka po ako po ay wala na, nagte-train po ako. Kailangan po kasi yun, mga kapatid, you need to train younger generations, younger minds. Kasi ang atin pong mga younger generations ay mababa ang kalooban nila. Sila po ay magandang lagyan ng vessel, Kumbaga, sabi nga lang, hindi pa matigas ang kukote. Pwede pa ninyong lagyan po ng magandang sisidla ng puso nila at maturuan sila kung ano po ang tamang pamumuno. Ayan. Kaya magandang gabi po sa inyo, Sister Baby Mendoza. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At lalo tigit po kay Sister Irma, kay Pastor Elmer na nag-amen. Sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Ayan. So, ang dami-dami namin mga activities po na dinaanan at patuloy po. Ito na yung pagkakataong i-train ko po ang mga kabataan natin paano mamuno. Paano po sila papalit sa atin kung sakali po tayo po ay pagpahingahin ng Panginoong Diyos o kaya po tayo po ay pababain po sa katungkulan. Kaya yan po, alam ko maraming natutunan si Francis. Kaya po, ang ating pag-aaralan po ngayon ay may kinalaman po sa paghihirap ni Kristo. Ayan. Kaya excited na ako. Natapos na po yung 3 buwan nating pinag-aralan natin tungkol sa kamatayan ni Kristo at iba't ibang mga kamatayan, yung mga kapangyarihan ng Diyos para bumuhay ng mga patay, yung mga kamatayang pwedeng maganap sa tao, kamatayang pisikal, kamatayang espiritual o ikalawang kamatayan. Pero natapos na po tayo at dadako na naman po tayo sa isang acronym po doon po sa salitang kasapatan kay Kristo, at yung pa puroon na kinuhanan po ng kasapatan ay panibagong topic na naman po. Ayan. Kaya para continuous po sana ang aking ginagawa, meron tayong tema. Ang tema po natin para sa kabatiran ng lahat po yung pong kasapatan kay Kristo. At bawat 3 buwan po o bawat quarter po may mga paksa. At ako po,
dahil ako'y sumusunod doon po sa atin pong tema, lahat ng mga paksa ko po may kinalaman po kung ano po yung acronym. Nandoon po naka-attach siya. Kasi ganun po yung ginagawa namin, maski po sa lesson planning, hindi tayo pwedeng tumaliwas yung kung anong gusto po nating ituro o kung gusto po nating ipahayag. Gusto lang natin, hindi po. Sinusunod natin yung tema kasi yun ang binibigay na wisdom ng Panginoong Diyos. At ang pagsunod po dyan sa tema ay isang paraan din po ng pagpapasailalim sa kapangyarihan. Kung may sarili kayong tema, hindi kayo nagpapasailalim din sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Sapagkat sa senior pastor po, binibigay yung theme po na yon. Yan. So, sa gabi po na ito, nandito na po tayo sa ikatlong quarter na po, paghihirap ni Kristo. But let me refresh you po sa ating pinag-aaralan. Saan nga ba kinuha itong kasapatan kay Kristo? Ito po, para ma-refresh lang tayo ho, no? Dahil nung binigay po na vision ito ng Panginoong Diyos nung January, naririto po yung acronym po niya o yung pinagkuhanan po ng salitang kasapatan. Okay? So kung nakikita niyo po dito, para ma-refresh po tayo, sinimulan po natin January, February, March, yung tungkol po sa kapangyarihan ni Kristo, kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. So nakikita nyo, doon natin kinuha yun pong acronym ng Ka. Tapos pinag-aralan natin yung Sa. Yun po yung sa kanyang kamatayan. Nakita nyo, no? Yung all caps na letter SA, sa kanyang kamatayan. Dito po sa Pilipos 3:10 hanggang 11. Tapos ngayon ho, pa, no? Ito po yung pakikibahagi sa kanyang paghihirap. Kaya babalikan ko po ulit, ito po yung topic natin ay may kinalaman po sa paghihirap ni Kristo. Yan, paghihirap. Nandun na po tayo sa ikatlo, paghihirap ni Kristo. At yung huling-huli po sa October, November, and December ay yun na nga ho yung tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo. So nakita nyo po, no? Sana ay malinaw na malinaw sa inyo. Ito po yung kasapatan. Yan. At ito po ay vision na binigay sa atin ng Panginoon sa pagbubukas po ng Enero. Lahat ng Bible studies ko, lahat po ng preaching ko, pinapattern ko po dyan. Hindi po lumalabas dyan sa tema na yan. Dahil yun po ay striktong pagsunod po, lalo tigit na sa udyok po ng banal na espiritu. Yan. Pagpapakumbabaho yan na sinusunod natin din po yung pattern po na yan. Kaya ako po ay excited dahil meron po tayong pag-aaralan ngayon. At ito po ay ang pagiging bahagi po sa kanyang paghihirap. Maaring na itatanong natin sa ating sarili, mga kapatid, bakit kailangan pong maghirap ni Kristo? Bakit kailangan niyang daanan po ang lahat ng mga pagsubok na ito, ang pagiging tao niya? Diyos na po siya, kailangan niya magkatawang tao. Bakit ito kinakailangan na si Kristo po ay dumanas ng tukso, bagaman hindi po siya bumagsak sa mga pagtutukso, no? Bakit kailangan po na si Kristo po ay maghirap o magdusa samantalang siya po ay Diyos? Yan po ang ating pag-aaralan at muli po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y magsama-sama po. Ang panalangin po'y makapangyarihan. Ang panalangin po, pag hiniling natin, maayos ang ating broadcasting, hindi masisira dahil alam natin when we pray to the Lord, the Holy Spirit is with us. Ulitin ko po, huwag kayong magagalit sa akin. Ang mga Bible studies at ang mga preaching po, hindi po routine po yan. Hindi po yung, nakasalang po ako at pagkatapos ko mag-preach, okay na ako, no? Tapos na. Hindi po ganun ho yun Talaga pong binababad po ang panalangin, ang wisdom po ng Bible studies, ang wisdom po ng preaching. At ito pong gagawin natin para hindi po tayo magambala po ng anumang uri po ng mga problema sa connection sa internet o anuman pong mga technical problems. So let us all bow down our heads and pray. Ama naming mga kapangyarihan, alam niyo po kung paano ko pinananalangin po ang lahat ng mga aral na ito. Every morning po, ang Bible studies, ang preaching na isinasagawa ko. Kaya patuloy po smoothly, hindi po nagkakaroon ng aberya, ng problema, sapagkat ikaw ang may-ari po ng mga Bible studies na ito. Ikaw po ang may-ari, Panginoon,
ng lahat po ng preaching na ito. At ako'y nagpapasalamat, Panginoong Ama, dahil sinasamahan niyo po kami, may paraan po palagi, Panginoon, na wisdom na binibigay para hindi maantala at patuloy po maipahayag ang iyong mga salita, sapagkat ito po ay pagmamay-ari ninyo. Ako po'y sisidlan lamang na dinadaluyan po ng lahat po ng karunungan ninyo. Kaya patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming naisip, mga nasalita po, mga nasabi po na hindi tama. Gayun din naman po ang aming puso kung ito man po'y nagmalaki o kaya po'y nagalit sa aming kapwa o nagdamdam. Patawarin niyo po kami, maging ang mga nalakaran naming taliwas po sa iyo pong banal na kalooban. Maraming salamat po, Ama. At patuloy, salamat po sa mga nagbibigay ng prayer request. Araw-araw namin po silang napapanalangin at ang lahat po ng ito ay aming taus-pusong ipinagpapasalamat po sa inyo sa matamis po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Gaya po ng nasabi ko kanina, si Sister Belinda Borlado po, nagbibigay ng prayer request. Araw-araw na pe-pray po namin si Pastor John, Sister Jenny po, mag-asawa, anak niya po. Si Sister Bebiana Yu po, si Ate Bebs, nagbibigay po sa akin ng prayer request. Si Brother August na kanya pong asawa, no ho, ito po ay palagi naming pinapanalangin din po, lalong-lalo na yung prayer request po for good health. Ayan, no? So hindi po nawawala. Prayer request po halimbawa ni Sister Clarice, araw-araw ho pinapanalangin namin. Alam po nila Sister Irma po yan. Si Ate Lina po na akin pong tuluyang idinadalangin po, araw-araw po yan. Minsan po during our break at sa gabi po, patuloy ang aming panalangin. Kaya mag-send lang po kayo mamaya, bibigay ko po doon po sa pagtanong nyo kay Pastor. Kung may mga katanungan kayo, kung wala naman, prayer request na lang po, i-message nyo po ako. At talagang hindi namin po tinatantanan na kayo po ay hindi ipanalangin. Kaya maraming salamat din po sa lahat. No? Magandang gabi po kay Brother Jimmy, kay Sister Alice. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Ayan, kaya maganda yung atin pong third quarter topic na paghihirap po ni Kristo. At bilang pangunang talata, ito nga ho dito natin kinuha, sabi ng Philippians chapter 3 verse 10 to 11, ng Pilipos 3, 10 hanggang 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan na makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Sapagkat umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Ano po yung itinatakda po dito ng Biblia, lalo na po sa ating third quarter na topic? Kailangan po makibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Mga kapatid, hindi po masama po na sa kaluwalhatian ni Kristo, kabahagi tayo. Sa mga pagpapala ni Kristo, kabahagi tayo. Pero nais din ng Diyos na tayo ho ay maging bahagi o maranasan din natin kung ano po yung mga dinanas na paghihirap po ni Kristo. Hindi lang po puro sarap sa buhay po ng isang Kristiyano. Meron tayong kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po yun. Lalo't higit po pag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, dumaranas po tayo ng mga suliranin, ng mga problema, lalong nagiging masaya. Di ba? Sabi, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Ayan, kaya napakaganda po pag tayo ho patuloy po na nakikiisa rin sa pagdurusa po ni Kristo. At sa gabi po na ito, yamang kailangang makibahagi tayo sa kanyang paghihirap, no? Sa paghihirap po ni Kristo. Yan po naka-highlight po sa kulay red. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ano-ano yung mga naging sakripisyo, paghihirap, yung mga tiniis ni Kristo alang-alang sa atin na kanyang tinubos. Yan, exciting ano ho? Ano yung mga pag-aaralan natin na naging paghihirap ni Kristo para po tubusin niya ang makasalanang katulad natin. Simulan na po natin sa pamamagitan po ng unang-unang sakripisyo niya. Si Kristo ho naghandog ng kanyang sariling dugo. Whenever po we break the bread, meron akong sinasite po kada umaga, alam po ng mga nananalangin pong mga kasama ko,
Doon po sa Hebrews 9:22. Doon po sa Hebreo 9:22, ang sabi po doon, kung hindi tumigis ang dugo ni Kristo, ay hindi tayo mapapatawad sa lahat po ng ating mga nagawang kasalanan. So unang-unang sacrifice, blood must be shed. Alam niyo po sa usaping medikal, lalong-lalo na sa ating physical na katawan, hindi po magandang kalagayan na ang isang tao'y masugatan. Pwede po siya na maubusan ng dugo kapag ka ang tao po ay nagkaroon po ng external or internal hemorrhage. O kaya po ang tao po ay pwede pong mamatay kung sakali pong dumanak po ang napakaraming dugo. Dahil ang dugo ho ang nagdadala ho ng oxygen sa iba-ibang mga bodily organs natin, maski po sa brain natin. At ang isa pong tao, katulad ng mga nasaksihan po natin, may mga nalunod tayong nabalitaan, 4 na minuto hanggang 5 minuto po na walang oxygen po yung dugo natin, mamamatay po tayo eh. Lalo tigit po, ang dugo po, pag ito po'y tumigis, mamamatay po ang ating katawan. Ganyan nga ho nangyari kay Kristo eh. Sabi po sa English, dun po sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lamb, or without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no remission. Ano po ibig sabihin ng remission? There is no forgiveness of all our sins. Kaya binabati natin si Tatay Rodin Marquez po. Siguro po na tatay po ni Sister Vicky, no ho? Binabati po natin si Josel Navarro. Kamusta na po kayo? Ayan po. Pinapaksa po natin ngayong gabi ano po yung paghihirap ni Kristo. Yamang tayo po ay nasa 3rd quarter na. So, dito ho sa paghahandog ng sariling dugo, babasahin natin sa Tagalog. Ito ho, inulit ko na kanina. Sabi ng Hebreo 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog. Ano po yung inihandog ni Kristo? Kung hindi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Hindi po guya o kambing. Kasi nung pong Old Testament, para po tayo mapatawad sa lahat ng atin pong mga nagawang kasalanan, papatay po tayo ng baka, papatay tayo ng kambing, papatay tayo ng tupa, at yung pundugo nun, iaalay natin sa altar. Simbolismo po yon na may higit na mag-aalay po ng kanyang buhay para sa ikaliligtas po ng ating kaluluwa. At iyan po ay naganap po yan nung si Kristo po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay tinusok sa kanyang tagiliran ng sundalong Romano at tumigis dito sa kanyang tagiliran ang dugo at ang tubig. Kaya nga sabi po ng Hebrews 9:22, kung hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, hindi tayo mapapatawad sa atin pong mga nagawang pagkakasala. Ayan. Yan po si Ate Bebiana Yu. Palagi po namin pinagpe-pray ang brother husband po ninyo, Sister Bebs. Ayan po. Kasi po, nagbigay po ng prayer request. Kaya huwag po kayong magmamali ho, magbigay ho ng prayer request. At I am telling you, ayan po ang mga saksi natin. Araw-araw ho, priority prayer po kayo. Sa ngayon, kokonti lang ho yung nagbibigay. Pero alam nyo po, ako po, yan po ang aking advokasya. Pag wala akong ginagawa, yung nagbigay ng prayer request, papanalangin ko talaga yan. Pinapanalangin ko. Kasi nagturo po ako sa inyo, hindi lang ako nagsasabi ng, Pastor, ipanalangin mo ko, gaganyan lang ho ako. O kaya, nasa panalangin po kita. Pag sinabi ko pong pinapanalangin ko, dinadalangin ko po kayo talaga. At Diyos po ang saksi, ang mga kapatiran po sa prayer circle. Kaya magandang gabi po kay Salvador Tilar at kay Sister Ate Bebs. Si Ate Bebs, Jesus is Lord po yan. Yan. So, naghandog ng sariling dugo. At gaya ng sinabi ko po sa inyo, pag tumigis ang dugo, mamamatay po ang isang tao. Bakit to? Magkaroon ng internal hemorrhage, hindi na po dadaloy ang kanya pong oxygen sa kanya pong katawan, at ang mangyayari po, siya po'y mamamatay. Ibig sabihin, pag tayo po ay naghandog ng ating sariling dugo,
paghihirap yan, sakripisyo yan, yan po'y pagtitiis. So nakita nyo po, no? Si Kristo ay naghandog ng kanyang sariling dugo. Ikalawa, mga kapatid, pinawi po niya ang kasalanan ng tao. Hallelujah. Pinawi niya. Alam niyo po yung pagpawi po ng kasalanan ng tao, no? Ang kasalanan ho, diyan po galit na galit ang Ama. At dahil nga ho tayo nakagawa po ng pagsalangsang, sabi nga po sa Bible, ano ho, doon po sa unang Juan 3, ang pagkakasala po ay pagsalangsang natin sa kautusan. Sabi po ng unang Juan 5, no ho. At tayo po ay nagkakasala pag binabiolate natin po yung batas. Pero gaya po nito, ang Diyos po ay banal, ang Diyos po ay walang kasalanan, ang Diyos po ay perpekto, pero bakit niya kailangan pawiin ang kasalanan ng tao? Ang tawag ho doon, mga kapatid, ano ho, yun pong propitiation. Pinag-aralan na ho natin yan eh. Ang tawag ho doon, doktrina ng propitiation. Ibig sabihin po, ang galit ng Diyos para sa isang taong makasalanan, napawi, nawala na. Gaya nga ho ng sinasabi natin dito, no, napawi po ng kasalanan ho ng tao, nawala, nabura, tinapon sa pusod ng dagat ni Kristo. Bakit to? Kasi siya po ang nakapagbigay po ng satisfaction ng buong-buo niyang kamatayan nang siya po'y inialay sa krus, sapagkat tayo po na dapat hong maibuhos ang galit ng Ama, sa kanya po ibinuhos. Ang tawag po doon, na-satisfy po ang Ama. Kompleto po ang naramdaman ng Ama. Ang Ama po ay talagang natuwa siya na ang pinarusahan po yung anak niya. Kapalit ho natin na pinawi ang ating kasalanan. Pagka po yan po ay pinag-aralan ninyo, yung doktrina po ng propitiation, na satisfy, na appease, ang Ama po ay naging kontento na sa kanyang matinding pagkagalit sa atin dahil ang kanyang buong-buong galit ho, nasatisfy na siya na ibinagsak niya kay Kristo. Walang kasalanan, walang nagawang kamalian, pero buong-buo po na ibinagsak niya kay Kristo na kanyang bugtong na anak para lang humapawi ang ating kasalanan. Ang tawag ho doon, doktrina po ng propitiation o ng pagiging kontento ng Diyos sa pagpaparusa kay Kristo. Biro niyo po, no? Walang kasalanan. Matinding sakripisyo po yan. Sabi ng Marcos 10:45 or in Mark chapter 10 verse 45, gayon din naman, sabi po dito, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Siya po ay nagpawi ng lahat ng atin pong mga kasalanan. Napaka-dakilang pag-ibig po. Na yung kasalanan mo, kapatid, yung kasalanan ko, nagkaroon po ng propitiation. Galit na galit po ang Ama sa atin. Dapat tayo po'y binulid sa impyerno. Dapat tayo po'y winasak na yung atin pong pagkatao, kaluluwa natin, itinapon sa dagat-dagatang apoy. Pero si Kristo po tumanggap lahat niyan. He satisfied the wrath of God. Naging kontento ang Diyos sa pagpaparusa sa kanyang anak na hindi na tayo kailangang parusahan pa ng Ama. Ang tawag ho doon, propitiation. At dahil po sa kanya pong pagpaparusa sa anak, tayo po ngayon nananalig kay Kristo, nagkaroon tayo ng pagpawi po ng ating kasalanan. Di ba tayo natutuwa? Ito po ay matinding sakripisyo, walang kasalanan si Kristo, pero kailangan niya po na pawiin po ang kasalanan ng tao. Ayan. Yan ho yung doktrina ng propitiation. At tignan nyo naman ho, yun na nga ho, na-satisfy po, no, yung propitiation. Ang ginawa sa kanya ngayon, yung pagturing bilang isang makasalanan. Sino po ang makasalanan? Ako. Kayo po na nakikinig ngayon. Lahat po ng mga kapatid, mapa Peace of Harvest ka man, mapapuray Christian Church ka man, lahat ho tayo dapat itinuring na makasalanan ng Diyos.
Pero sino ang itinuring? Sabi nga natin, na-satisfied pong parusahan po ang anak. Bakit na-satisfy ang Diyos? Kasi siya po yung nakita ng Diyos na nagtataglay ng kasalanan. Bakit ho? Nagkaroon ho ng pagtuturing sa kanya bilang isang makasalanan po. Ayan. So, ang sabi ng ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Perfect, blameless, upright, walang kasalanan, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan. Doctrine of replacement. Makita niyo po yung una, no? Yung una ho, doktrina ho ng propitiation. Ang doktrina o aral ng propitiation po, na-satisfy po na parusahan ng ama ang anak. Ang doctrine naman po ng tinatawag nating replacement, tayo ho dapat ang hahatulan, tayo po dapat ang mapupunta sa impyerno, pero humalili si Kristo, tinakpan tayo ni Kristo, kaya po siya ang itinuring na makasalanan ng Ama. Hallelujah. Meron pa bang titinding paghihirap na dinanas ni Kristo? Ulitin ko po, sabi po dito sa ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po, siya na walang kasalanan, itinuring na makasalanan. Siya po na matuwid, pag tayo nanalig sa Kanya, yung pagiging matuwid niya, na iilagak sa atin, na ibibigay sa atin, tayong makasalanan, nagiging matuwid. Bakit? Dahil nanalig tayo sa ginawa ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. So sana po ngayong gabi nakita niyo yung sakripisyo niya, mga kapatid. Yun pong aral tungkol sa propitiation, doktrina ng propitiation po, no? Na naging sapat na ang pagpaparusa kay Kristo dahil siya po ang inatasang makasalanan, at dahil siya po ang tinaguriang makasalanan, tayo po'y naging matuwid. Bakit to? Doctrine of replacement. Pinalitan tayo ni Kristo na dapat tayo po'y paparusahan, pero inako niya po ang kamatayan, inako niya po ang lahat ng kasalanan. Hindi siya nagkasala, ang sabi ng ikalawang Korinto 5:21, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Napakaganda, no? Talagang replacement, substitution. Sabi po ng ibang doktrina niyan, the teaching about substitution, the teaching about replacement. The doctrine of substitution. Sinong makasalanan tayo, siya na walang kasalanan, papalit po sa atin para po yung propitiation ng Panginoong Diyos, yung galit ng Diyos, masasatisfy po kay Kristo. Kasi dapat ang satisfaction po ng ating Ama, tayo po yung dapat niluluto sa impyerno. Dapat tayo ho yung mabubulok po doon ng habang panahon. Pero niligtas tayo ni Kristo, siya po yung humalili, siya po yung walang kasalanan, naging kasalanan, siya po ang nagbigay po ng satisfaction dahil pinarusahan siya ng Ama, at naging ganap po ang kasiyahan ng Ama na imbis na tayo po ang parusahan, ang pinarusahan niya po ay ang kanyang anak na wala pong pagkakasala. Magandang gabi po ulit sa lahat ng nag-amen. Kay Sister Corazon, kay Ate Baby, kay Sister Joria. Hindi ko na tinawag po na Ate Joria. Bata pa yang si Joria. Si Corazon at saka si Maribel, Ate Bebs. Magandang gabi po muli sa inyo. Yan. Dumadami po tayo. Andyan din si Josel Navarro. Good evening po sa inyo. At si Mishka, nakita ko rin dito, no? Magandang gabi sa iyo, Mishka. At lalo na po si Sister Irma po. Sister Irma and Sister Odi, lahat ng Dabarkads, kasama po sila Brother Danny, Tatay Doming, yan po, Tatay Francis, kompleto po. Kasama po Sister Odi, andyan po si Brother Greg, at saka po si Ate Emmy. Sama-sama po ulit bukas. Kung hindi ako nabanggit po, si Sister Mila po ay dumadalo rin po yan. Si Brother Danny, ayan po, nakakataba naman ng puso. Halos Sister Linda Bilugo, dumadalo din. Nanay Soli, ayan po.
Excited na naman po ako. Di pa tapos Bible studies natin. Excited na po ako for our prayer meeting tomorrow po. Ayan. So muli, yan po. Tinuring po siya na makasalanan kahit wala siyang nagawang pagkakasala. Ikaapat po na paghihirap dinanas ni Kristo. Biro mo, Diyos ka, magkakatawang tao ka. Hallelujah. Diyos po, ang Diyos po mga kapatid, Espiritu po siya. He's all-knowing, He's all-powerful, He's all everywhere. Sabi nga natin, omniscient, no? He's everywhere. Pero pagka nagkatawang tao ka, malilimitahan po yung iyo pong pagiging knowledgeable, yung iyo pong sarili po, open ka na po sa mga tukso, open ka na po sa pagkagutom. Siyempre ho, hindi na po katulad ng Espiritu, hindi kumakain. Si Kristo, nakita nyo, kailangan niyang uminom, kailangan niyang kumain, kailangan niyang magpahinga, kailangan po niya na matulog, kailangan din po niyang umiyak kasi may emotion po ang tao. At yun po ang isa sa matinding naging sakripisyo po ni Kristo, yung kanya pong pagkakatawang tao bilang Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Bakit, Pastor? Pag nagkatawang tao po ba, meron pong paghihirap? Opo. Opo, mga kapatid. Hindi nyo ba nararanasan yung paghihirap? Si Kristo po ay perfect. Ang kanyang katawan, perfect po nung nasa kalagayang espiritu siya dahil Diyos siya. Lahat ng bagay pwede niyang malaman. Lahat ng bagay pwede niyang mapuntahan. Pero nung nagkatawang tao siya, nandun pa rin yung kanyang pagiging Diyos. Nakakabuhay nga po siya ng patay. Siya po ay nakakapagpahinto ng bagyo. Sumusunod sa kanya kasi nga ho siya ay Diyos. Pero bilang nagkatawang tao, gaya ng sinabi ko po, kailangan niya hong magpahinga sa gabi. Natutulog po si Kristo. At siya po ay kailangan gumising. Mga kapatid, kumakain po si Kristo. At pag kumakain ka po, yung proseso po, inilalabas din natin yung ating kinain. Naranasan din po niya yan. Umiyak po ba si Kristo? And Jesus wept. Kasama po yon. Magandang gabi po sa inyo, Sister Menchi. One of this Wednesday ho, pupunta ho kami sa bahay ninyo at dyan po kami magla-live. Amen po ba? Papaalaman ko lang po, Sister Menchi, kung kailan po kami pupunta sa inyo. Pero dyan tayo magla-live. Yan, excited na akong ma-meet ulit si Nanay Menchi. So ulitin ko po, bakit nagkaroon ho ng pagdurusa si Kristo? Kasi po, imagine ninyo kapatid, yung kanya pong maluwalhating katawan, kailangan ho magkakasakit din yun. Kailangan ho yun, magpapahinga ho yun. Kailangan ho yun, mapagtatagumpayan niya tukso. Diba? Tinukso siya ng dyablo. Yun po mga kapatid, namatay, nagkasugat, nilagyan ng koronang tinik. So bilang Diyos, para ikaw po ay magkatawang tao, sakripisyong katindi-tindi po niyan. Bakit ho ganon? Sabi po ng Bible sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. It's all because of God's love for us. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man ang manalig kay Jesus ay hindi na po siya mapapahamak, kung hindi bibigyan na po siya ng buhay na walang hanggan. It's one of the greatest sacrifice po. Ang Diyos po hindi niya kinakailangan magkatawang tao eh. Ang Diyos po kailangan ho niya na ang pagiging Diyos niya, banal siya, hindi niya kailangan magpakababa para po sa atin eh. Pero bet niya ginawa ho yun, yung kanyang bugtong na anak na Diyos, si Kristo, kailangan po na siya po'y magkatawang tao sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Can we say amen? God is love. Kaya po minahal tayo ng Diyos. Gusto tayong iligtas ng Diyos. Gusto tayong makasama ng Diyos. Nagpakababa ang Diyos. Sakripisyo yon, paghihirap yon, na siya'y nagkatawang tao para tayo po ay kanyang makasama sa ating paghihirap din. Purihin po ang Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Kaya napakatindi ng sakripisyong ginawa po ng ating Panginoong Diyos eh. Naging tao ang salita, nanirahan sa piling natin, nakita natin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama,
at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ano po yung pinakamatindi sa lahat po ng paghihirap ni Kristo? Yung talagang ultimate po. Siyempre, ikalima, biro mo, Diyos, nagkatawang tao po siya eh. So ang kanyang katawang tao po, mamamatay po ito. Yung kanyang katawang tao po, magkakasakit po yan. Yung kanyang katawang tao ho, magugutom. At dumating nga ang pagkakataon, siya po ay hinataw, sinuntok sa muka, dinuraan, nilagyan ng koronang tinik, pinadala po ng malaking kahoy ho na krus. Siya po'y pinako, yung kanya pong kamay. Kung napakinggan niyo po yung isa po sa mga Bible studies natin, ang ginamit po sa kanya talaga, napakalaking pako po. Talagang umaray siya sa sakit. Yung kanyang mga paa ho, pinako ho, talagang napakasakit nun mga kapatid. At lalo tigit po, tinusok siya sa tagiliran, kaya tumigis po ang dugo at ang tubig. At pagkatapos po noon, ay nalagutan ho siya ng hininga. Into thy hands I commit my spirit, ang sabi niya sa ating Ama. That is the ultimate sacrifice. Pagkamatay po ng Diyos na nagkatawang tao para sa atin. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo po ay makasalanan pa while we were still sinners. Tingnan niyo po yun, pagbulay-bulayan po ninyo. While we are still sinners, Jesus Christ died for our sins. Sabi po dito sa Tagalog, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo pa ay makasalanan. Mga kapatid, hindi naman po kailangang mamatay ng Diyos. Hindi naman po kailangan niya magkatawang tao. Pwede naman po na tiniis na lang tayo ng Diyos dahil sa kanyang galit. Hindi na ibubuhos po kay Kristo. Binuhos sa atin. We deserve that. We deserve to be punished in hell. Talagang tama lang ho na sunugin po ang atin pong kaluluwa sa impyerno dahil pasaway tayo po. Masasama po yung ginawa natin sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Marapat lang na parusahan tayo. Pero habang tayo makasalanan, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa atin, si Kristo po'y namatay habang tayo po'y makasalanan. And that is the ultimate sacrifice na ginawa niya. Yun po yung pinakamabigat po na paghihirap ni Kristo. Yung pong namatay siya sa krus ng Kalbaryo, Diyos siya, at tayo po'y tinubos niya sa atin pong mga pagkakasala. Alam niyo, napakaganda ng atin pong panibagong quarterly theme. Atin pong kinuha po sa Pilipos 3:10 hanggang 11. Yun pong maging katulad tayo ni Kristo sa kanya pong paghihirap. Na hindi lang po puro sarap, hindi lang po puro blessings, dapat ma-appreciate natin na si Kristo po kailangang humalili sa atin doon po sa paparusahan ng Ama, propitiation. Na kailangan po si Kristo po ang maging makasalanan, bagaman walang kasalanan, substitution mga kapatid. Na dapat si Kristo po, tayo po dapat ang mamatay, pero siya po ang namatay. Doktrina po mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave. Kailangan niya ibigay ang kanyang bugtong na anak. Ibigay po ng bugtong na anak ang kanya pong kaisa-isang buhay para tubusin po tayo sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. And with that, ano po ang atin pong conclusion o yung pangwakas natin? Ayan. Alam niyo po, pagka si Kristo'y naghirap, kailangan maranasan din natin at least once sa buhay natin o kaya po sa atin pong paglalakbay, kahawak ang kamay ni Kristo, na tayo rin makaranas ng kanyang pagtitiis. Sabi nga po ni Pedro nung siya'y nangangaral sa unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nung si Kristo po'y nagbata, nung si Kristo po'y naghirap, nung si Kristo po ay nagtiis, may ehemplo siyang iniwan sa atin
upang ito po ay ating tularan, upang ito po ay ating maging modelo. Ang buhay natin ay hindi na po para sa atin. Sabi nga ng banal na kasulatan, walang sino mang tao ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sino mang tao na mamamatay para sa kanyang sarili lamang. Tinawag tayo ng Diyos upang tayo po ay maging ilaw, maging asin ng sanlibutan. Tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kabutihan, ipahayag po ang kaligtasan, sapagkat kung paanong maranasan natin ang pagtitiis ni Kristo, ang kanyang pagbabata, ang kanyang paghihirap, doon din naman po na lalong lumalago at nararanasan natin ang kanyang grasya at ang kanya pong habag. Purihin po ang Panginoong Diyos sa atin pong napakagandang topic. Kasi po ay nandoon na po tayo sa ikatlong paksa natin for the third quarter. At ito po, sunod-sunod po, consistent tayo dyan. Lahat ng Bible studies, lahat ng preaching natin, iikot po doon sa aral tungkol sa paghihirap po ni Kristo. Yun po yung ating sinusundan, yan po yung vision ng Lord sa atin, at yan po ang ituturo ko sa abot ng aking makakaya sa habag at tulong ng Panginoon. Hindi po ako lalayo sa topic na yan. Kaya muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Kung meron ho sa inyo na gustong magtanong, ay binubuksan po natin muli. Ayan po, pwede kayong magtanong. Kung wala kayong tanong, pwede kayong mag-text sa akin. Pastor, pag-pray nyo po yung aking brother husband. Panginoon, pag-pray nyo po yung anak ko, bibili po sila ng bahay at lupa. Pastor, pakipag-pray po, aakyat po ako ng barko at ako po ay mangingibang bansa, traveling mercies. Text nyo lang po kung meron po kayong nais na iparating para po ito po ay maipanalangin. Promise po at alam po ng mga kapatiran, nakasulat kayo sa prayer journal ko at kayo po ay aking ipinapanalangin araw at gabi. Sa ating pong katanungan ngayon, ayan, sa pagtanong nyo kay Pastor, 0977-832-5257, number ko po yan. Pwede nyo rin po akong i-message, Pastor, pakipag-pray po. Ito rin po yung number ko po, kahit hindi na po kayo magpakilala kung nahihiya po kayo. Para po sa gabing katanungan po natin, bakit po kailangan na magkatawang tao ng Diyos? Medyo philosophical po yung tanong, at theological po. Oo nga naman. Bakit daw po kailangan na magkatawang tao ng Diyos? Si Kristo po kasi, gaya po ng isang talata sa Biblia po, ay pinakapinunong pari natin. At dahil si Kristo po ay nagkatawang tao, naranasan niya po bilang Diyos, naranasan niya bilang tao ngayon na nagkatawang tao siya, ang lahat ho ng pagdurusa ng isang tao. Ano pong talata ng Biblia yan? Dito po sa electronic Bible natin, bubuksan ko lamang po, kasi bakit daw nagkatawang tao ang Diyos? Nagkatawang tao po ang Diyos at siya po ay naging si Kristo dahil, sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 15, ayan, Hebreo 4:15, sapagkat ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Bakit ho? Nagkatawang tao siya. Alam niya po kahinaan tuloy ng tao ngayon. Nakakaunawa siya sa ating kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Tayo ho, bumabagsak sa tukso. Pero si Kristo po, lahat ng panunukso po, ibinagsak sa kanya ng kalaban dahil katawang tao po siya, pero hindi siya nagkasala. Kaya mas maunawain po si Kristo, kailangan niya magkatawang tao upang maranasan niya po ang kahinaan ng tao, maranasan niya po ang tukso ng tao, maranasan niya po ang kasalanan ng tao, pero sa bagamat lahat ng ito po ay nais niyang maranasan, hindi po siya nagkasala o nahulog man lamang sa tukso. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. If you have any prayer requests, ayan din po ang aking numero sa ipagtanong mo kay Pastor, at ako po'y tumatanggap ng kahit na ano pong mga panalangin ninyo. Pinasasalamatan natin ng Diyos sa buhay po ni Sister Maribel Raybuenan, kay Sister, andito po si Sister Leia, ayan, Dolores, si Sister Leia ho. Andyan din po ang iba pa nating mga kapatid, si Sister Belinda, tuloy lang ho yung prayer namin.
Kay Sister Menchi po, salamat po sa pag-attend po ninyo. Maraming salamat din kay Brother Nel at Sister Crisel at sa lahat po ng mga tagapakinig po natin. Muli po, maraming salamat po. Ako po'y ngayon palang kakain at ako po'y galak na mapagsilbihan po ang Diyos una sa lahat at pangalawa po lahat po ng mga kapatiran. Sapagkat sa gabi po na ito, ako po'y bumabati sa inyo bilang pinunong pastor at senior pastor ninyo. Mahal na mahal ko po kayo, saan man dako po kayo naroroon. Pinaaabot ko po ang taos-pusong pag-ibig ko sa inyo, ang pasasalamat at ang patuloy po na panalangin na lahat po kayo ay nasa magandang kalagayan at kalusugan. Muli ho, magandang gabi at mahal na mahal ko po kayo. Sumaatin po nawa ang pagpapala, gabay, ang pag-ibig at ang kaligtasan ng ating pong Ama. Good evening po.